Hi guys! Welcome to my vlog! Ang topic naman po natin ngayon guys is about po sa Popo Live app tungkol po sa pag-invite especially sa mga male host po. So marami pa rin po kasi yung nagtatanong kung may makukuha bang rewards pag ang in-invite mo ay lalaki at mga iba pa pong katanungan. So dito po sasagutin ko po yung lahat ng tanong na yon and i-explain ko po siyang mabuti. So first po, ang sasagutin po muna natin is yung kung ikaw ay in-invite lang ba, pwede ka rin bang mag-invite? So, that's a big yes po. Pwedeng-pwede po kayong mag-invite kahit in-invite lang po kayo, basta't naka-register ka na and nakapag-authenticate ka na sa Popo Live app, then pwedeng-pwede ka na pong mag-invite. And then, kung paano ka po makakapag-earn or kailan ka makakakuha ng rewards or points sa mga in-invite mo. So, ilalagay ko na lamang po yung link sa description box about po sa kung paano makapag-earn sa pag-invite po. Nandun po yung video ko po na nauna kung saan in-explain ko po doon kung magkano, kung paano tayo makakuha ng mas malaking points sa mga in-invite po natin. So, hindi ko na po i-explain po dito yung about sa mga points na makukuha sa mga in-invite. So, ngayon po, pag-usapan na po natin kung pwede po ba tayong mag-invite ng male host or mga kalalakihan. And guys, so kung ikaw man po ay lalaki or babae na member na sa Popo Live app, pwedeng-pwede ka pong mag-invite. Ano man po yung gender mo, pwedeng-pwede ka pong mag-invite para maka-earn ng points sa Popo Live app through pag-invite po. So, marami po yung nalilito guys kung pwede bang mag-invite ng mga male host. Kung makakapag-earn ka ba ng rewards sa mga in-invite mo na lalaking host. So, guys, kaya po hindi ko ina-advise na mag-invite po kayo ng mga male host is dahil wala po silang task. Hindi po sila makakapag-live kung hindi po nila ma-reach yung level 5. So, dati po, ang kailangan pong i-reach ng mga male host is level 10, wealth level 10. Ngayon po, bumaba na po siya, naging wealth level 5 na lamang po siya. So, kung titignan nyo po yung nasa screen po, yan po yung wealth level na sinasabi. So, dati po, yung wealth level 10, kailangan nakagastos na yung mga male host po natin ng 1 million na coins. Pero binabaan na po ni Popo, naging wealth level 5 na lamang po, which is kailangan naggumastos yung mga male host ng 66,000 na coins. So, ibig sabihin po nito, pag na-reach po nila yung wealth level 5, makakapag-live na po sila. Solo live or party live. So, meaning, yung 66,000 coins na yan, kailangan either na-gift nila or nagastos nila through pagkagamble. Basta gumastos po sila or gumamit po sila ng 66,000 po na coins. Marireach na po nila yung wealth level 5. So, ngayon, nagtataka siguro kayo kung ano ba yung connection nito sa pag-i-invite po natin. Kasi po, ibig sabihin, pagka lalaki po yung in-invite po natin, hindi po sila makakapag-live. Pagka register po nila, kinamit nila yung registration code po ninyo, and then nakapag-authenticate sila, member na po sila ng Popo Live app, and then hindi pa rin po sila nakakapag-live sa very first day po na nakapag-register po sila. So, kailangan maggastos muna sila ng 66,000 na coins. So, kung iisipin nyo po, kailangan nilang bumili ng coins since hindi naman po sila magkakaroon agad ng or makakapag-ipon or makakakuha ng coins sa within 7 days ng 66,000 sa pagkuha lamang po ng mga fireworks or
ng mga pag-sit sa party live ng 15 minutes. So that is for 200 lamang po, 200 coins per day kapalit ng pag-sit nila or pag-open mic nila sa mga party live ng 15 minutes. So, kung iisipin nyo, bakit po ba sila sumali or bakit nyo po sila na-invite? Kasi gusto nilang mag-earn ng points para po magkaroon din sila ng income. So, kung yun yung pinaka main reason nila, so willing po kaya yung mga in-invite po natin na male host na unang-una pa lang, kaka-register pa lang ay gagastos na siya para makapag-recharge ng 66,000 na coins. So, yun po yung big question po. So, ngayon, ano bang kinalaman ng wealth level na yan? So, based po dito sa screen, yung how to earn rewards. So, sabi dito, if the invitee completes face authentication and the following task, you will receive corresponding rewards. So, the new host only counts 3 hours of live broadcast every day. So, yun po. And then, so, tignan nyo po yung nasa screen po ulit. So, yung na-encircle lang dyan ng red, yung sa pinaka-lower part, sabi, invited host to broadcast for 3 hours within 7 days. Equivalent po niyan is 10,000 na points. So, yung 10,000 na points yan, makukuha nyo pag na-complete ni in-invite nyo yung 3 hours na live within 7 days. So, isipin nyo po, yung male host po na in-invite nyo, hindi pa po siya nakakapag-live since hindi pa niya na-reach yung wealth level 5. So, ngayon, ibig sabihin, hanggat hindi siya nakakapag-wealth level 5, hindi po niya magagawa ito within 7 days. Hindi niya magagawa yung 12 hours within 7 days din, which is equivalent to 30,000 na points. Kasi pag na-complete nila lahat yan, within 7 days, makukuha mo po lahat yan. Yung 30,000, 10,000, 10,000, and another 10,000. Pag na-complete po niya yan. So, ngayon, ang question, sabihin ng may pera, si in-invite natin na lalaki, may pera siya, willing siyang mag-recharge ng 66,000 na coins para makapag-solo live siya. So, ngayon, bakit po niya yun gagawin? Ano po ba yung makukuha niya? Sa'yo lang naman po yung, ikaw lang naman po yung take ng advantage nun. Kasi pag nakapag-live na siya, ibig sabihin, makakakuha ka na ng points pag na-complete na yung isa man lang sa mga yon. Ngayon, bakit sinabi ko na ikaw lang yung magkakaroon ng advantage? Kasi yung mga male host po natin, wala po silang task. Kahit po na-reach na po nila yung wealth level 5 or kahit mataas pa po na level yan, wala pa rin po silang task. Di gaya po sa ating mga female host na pagka-register pa lang, meron na po tayong task, which is pag mag-live tayo ng 1 hour, pag new host ka, makakakuha ka ng 10,000 na points. So, kaya talagang willing yung mga babae na mag-live daily kasi meron silang nakukuha. Tapos, ngayon, yung mga lalaki is wala. So, paano naman kikita yung male host na in-invite po natin kahit na nag-recharge na po siya ng 66,000? So, gumastos na siya tapos hindi pa niya mapakinabangan. Pero, kung yung male host na yun is talagang may experience siya, magaling siyang mag-entertain, or yes po, mahilig po siyang mag-entertain ng mga viewers. So, hilig niya talaga yung pa-live, and then meron siyang talent, which is nagkumakanta, yun. So, nagagawa niya yun sa live niya. So, ibig sabihin, may advantage din siya kasi kung marunong siyang mag-entertain, marami siyang mahihikayat na followers na manood sa kanya and pwedeng mag-games or mag-gamble sa live niya during live para magkaroon siya ng income, and then pwede rin na kung may matuwa sa kanya, may mga mag-gift po sa kanya. So, kung ganoon po pala kagaling yung male host na in-invite nyo, so dito na po papasok yung
mga nasa screen po. Gaya na lang po yung nasa unahan, which is invited host earnings reach $200 within 30 days. So, nakalagay dyan doesn't include platform rewards, which is wala naman po yung mga mail host niyan kasi wala naman po silang task para makakuha ng rewards na points sa pagtatask. So, hindi yun included. So, ibig sabihin, yung $200 na yan is na-earn niya lamang through sa mga gifts during his live and sa mga nakukuha niyang commission sa mga pag-gamble ng mga viewers niya. So, ibig sabihin, pag na-reach niya yan within 30 days or pag $100 naman, so andyan po sa screen yung makukuha niyo pong points, which is 30,000 na points or 20,000 na points. So, yun po. Doon po yan papasok kung talagang magaling po yung mail host na in-invite po natin. So, yan po yung mga dahilan kung bakit ang sinasuggest po natin is mostly dapat ang in-invite po natin is female host kung ang reason lang naman po natin ng pag-invite is para makakuha ng invite rewards na points. So, yun po. So, I hope na na-explain ko pong mabuti sa inyo. And kung may mga katanungan pa po kayo, mag-comment lamang po kayo sa comment section and sasagutin po natin yan. So, yun lamang po. Thank you for watching.